Tay, bakit parang ligalig kayo? Ramon, kanina ko pa hinihintay ang pagdating mo. Medyo natraso ako ng uwi. Dahil mahirap sumakay. Kanina pa saradong pinto ng kwarto nyo. Kanina pa ako tawag ng tawag kay Emmy, pero hindi siya sumasagot. Baka sinasaniban na naman ho siya ng maligno. Dati sumasagot siya kapag tinatawag ko. Isa pong dahilan kaya hindi kaagad ako nakauwi. Dahil sumangguni ako sa isa kong kasamahan. Kung paano po mapapalayas ang malignong sumanib kay Emmy. Ramon, natatakot ako. Huwag kayo matakot. Ayon sa kasamahan ko, aalis din daw sa katawan ng asawa ko ang malignong sumanib sa kanya. Sige. Buksan natin ang pinto ng kwarto nyo. Tay, nakakandadong kwarto sa loob. Emmy, buksan mo itong pinto, anak. Si Emmy yun, Tay. Bakit ganun ang pagtawa niya? Parang wala siya sa kanyang sarili. At bakit ayaw niya tayong pagbuksan? Tumabi kayo, Tay. Pupwersahin kong buksan ang pintuan. Masisira yan. Kanina. Ramil, si Emmy, gulong-gulong buhok niya. Nalilisik ang kanyang mga mata. At nakaupo siyang nakatalungko habang nakalutang sa hangin. Teka, papalapit siya sa atin habang nakalutang sa hangin. Habang palapit siya sa atin, nagbabago kanyang boses. Lumiliit ang kanyang boses. At naging halakhak ng isang lalaki. Anong kababalaghan itong nangyayari sa anak ko? Ano? Ano kanya, Mang Minyo? Totoong sinaniban na maligno ang anak mong si Emmy? Oo, Nati. Kaya nga napatakbo ko rito sa inyo eh. Nung una, nagkunwari lamang ang anak ko na sinasaniban siya ng maligna. Pero ngayon, totoong hindi na siya nakakakilala. At lumulutang siya sa hangin. Lumiit pa't naging boses ng lalaki ang boses niya. Ipanatag mo ang loob mo, Mang Minyo. Nati, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mong anak ko. Gagawin ko ang lahat na magagawa ko bilang isang faith healer para matulungan si Emmy. Pero ngayon lang. Ngayon ko lang susubukang magpalayas ng maligno na sumanib sa katawan ng isang tao. Maligno! Lumayas ka na sa katawan ni Emmy! Wala kang karapatang utusan ako. Nati, tingnan mong ulo ni Emmy. Ay! Ang asawa ko! Habang nakalutang siya sa hangin, umiikot ang kanyang ulo! Ang kabinet! Ang kabinet! Umaangat sa sahig! Lumulutang sa hangin! Mamamatay ka, Nate! Ang kabinet, hahampas sa akin! Mamamatay ka! Nati, munti ka nang nahampas at nadaganan ang kabinet na lumutang sa hangin. Kung hindi ako nakailag, malamang naluray na ang katawan ko, Ramon. Ramon, Nati, lumapag na sa sahig ng nakatalungko si Emmy. Pero nakapikit siya na para siya nakikiramdam. Nati,
Nasa katawan pa kaya ng asawa ko ang sumanib sa kanyang maligno? Mama, mabuti nakauwi kayo ng ligtas. Pero muntik na ako napatay na maligno sumanib sa katawan ng isang kalugar natin, Beth. Mang Ramon, salamat po. Naihatid niyo po pauwi dito sa amin ng mama ko. Pansamantala kong iniwan ang asawa ko dahil nakatulog siya, Beth. Pasensya ka na sana, Ramon. Wala akong naitulong para mapalayas ang maligno sumanib sa katawan ng asawa mo. Wala kang dapat alalahanin sa akin, ate. Sige, uuwi na ako. Sandali, Ramon. Ha? Subukan mo kayang lumapit sa maaaring makatulong para mapalaya sa malignong sumanib sa asawa mo. Sino? Si Nana Ara, ang matandang babaeng nabalitaan ko na may kaalaman sa exorcist. Iha, wala ka sa iyong sarili. Hayaan mo tulungan kita para mapalayas ko ang masamang espiritu sumanib sa katawan mo. Bitiwan mo ako! Sa ngalan ng Diyos! Huwag mong iharap sa akin yan! Hindi ko iharap sa iyo ang krusipyo. Ididikit ko ito sa noo mo. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, masamang espiritu, lumayas ka sa katawan ng babae nito. Lumayas ko! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Mabuti ho napalayas ninyo ang masamang espiritu na sumanib sa katawan ng babaeng tinulungan nyo, Nana Ara. Kaya nakauwi na kayo rito sa bahay. Oo, sa tulong ng Panginoong Ramon. Kung hindi ko nataig ang kapangyarihan ng kabunang dilim, malamang hindi pa ako nakauwi. Sana ho, matulungan nyo rin ang asawa ko. Sinaniban pala ng malignong asawa mo. Oo. Kaya naparito ako at nagpakilala sa iyo para humingi ng iyong tulong. Pagod ako, pero sasama ako sa iyo. Salamat ho. Bilang isang exorcist, hindi ako papayag mamayani dito sa mundo ang kapangyarihan ng mga kampo ng dilim. Mga hangal! Nana Ara, ayun ho ang asawa ko. Ramon, pagdating niyo ni Nana Ara, naglisik na naman ang mga mata ni Emmy. At lumit na naman ang boses niya na naging boses lalaki. Tama ka, Ramon. Maligno nga ang sumanib sa katawan ng asawa mo. Boses ng maligno yung naririnig nating lumalabas sa kanya bibig. Hangal na matandang babae. Ramon, lumabas muna kayo ng biyanan mong lalaki dito sa kwarto mo. Haharapin ko mag-isang malignong sumanib sa katawan ng asawa mo. Tayo na ho sa labas. Mag-iingat ho kayo, Nana Ara. Maligno! Hangal na matandang babae.
pinakamalaking pagkakamali mo ang nagpunta ka rito. Sa ngalan ng Panginoon Diyos, lumayas ka sa katawan ng babaeng ito. Hindi mo ako pwedeng utusan. Lalayas ka sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang magagawa laban sa akin. Ihaharap ko sa iyo ang krusipihong ito. Ididikit ko sa katawan mo. Matitikman mo ang bagsik ng aking kapangyarihan. Ano tong nararamdaman ko? Habang pinanlilisikan ako ng mga mata ng babaeng sinaniban ng maligno, ang kamay kong nakahawak sa krusipiho, namamanhid. Hindi ko maigalaw. Gumagapang ang pamamanhid sa buo kong katawan. Hindi lang mapaparalisa ang buong katawan mo. Hangal na babae. Ang gunting. Sa ibabaw na tukadon. Dahan-dahang gumalaw. Umangat. Lumutang sa hangin at papalapit sa akin. Mamamatay ka, hangal! Mamamatay ka!